And I think the bank cannot do that. Hindi pwedeng lahat ng sasahurin mo ay ibibigay mo or ibabayad mo sa kanila. Okay, for humanitarian reasons, hindi pwede. Okay, kapag matatakutin ka, nagugulat ka, tinawagan ka lang ni bangko, ninenervyos ka na, hindi ka na makakain, hindi ka na natutulog. Di makatulong sa gabi, sa kaiisip. Hindi ganon. Okay, so ano bang dapat gawin kapag talagang lugmok ka na sa credit card bills mo, unpaid credit card bills? Okay, number one that you have to do is okay, so ano bang dapat gawin kapag talagang lugmok ka na sa credit card bills mo, unpaid credit card bills? Okay, number one that you have to do is kapag tumawag si bangko sa'yo, receive the call. Okay? Receive the call and acknowledge na talagang may utang ka sa kanila. May mga clients kasi or credit card holders na, kunyari magko-question pa, bakit mo nagkaroon ng ganitong bill? Parang feeling ko naman nakapagbayad ako. May mga paganyan-ganyan pa tayo kung minsan. Naniniwala ako na tamang-tama yung mga computations na binibigay ni bangko. Not unless talagang proven mo at may evidence ka na mali yung computation nila or nagbayad ka pero hindi na-deduct sa bill mo. So if you can prove at may evidence ka of that, then you can show them. After receiving the call, anong gagawin mo? Kapag talagang nahihirapan ka at hindi mo kayang gawin, accept it. Number two, acceptance is the key. Sir, ma'am, sorry po. Nahihirapan talaga akong magbayad. Kung yun talaga yung case mo. Okay, so first of all, receive the call kapag tatawag sa'yo. And after receiving the call, acknowledge na may utang ka, mag-explain ka kung ano nangyari sa'yo. Isa pa, kung minsan ayaw i-receive yung call ng mga bangko kasi ayaw nating tanggapin at aminin sa sarili natin na hindi talaga tayo nakakapagbayad. Ini-ignore natin, but you know what? Ito, very important. You have to listen. The more that you ignore yung mga tawag ng bangko, yun talaga yung ikalulugmok mo. They can say, make a decision, presumptions na hindi mo talaga gustong bayaran yung utang mo. At mas grabe yun. Alright, kapag tumawag sa'yo yung mga tiga-bangko o yung mga credit card collectors, hindi ka naman right away makakapag-decide kung anong dapat mong gawin. The next thing you have to do is seek legal advice. Yun talagang kailangan seek legal advice. Kung may mga kaibigan ka naman na nakakaalam ng batas, o di kausapin mo sila, magtanong ka, anong dapat kong gawin kasi hindi ko kayang magbayad ng aking credit card bills. Kung minsan, matigas yung ulo natin, tsaka ma-pride tayo kasi ang sabi natin palagi walang nakukulong sa utang. Ako rin naman, naniniwala na walang nakukulong sa utang with the thinking na pag kinulong ka nila, hindi na sila makakasingil sa'yo. Hindi ka na makakapagbayad sa kanila. So, binibigyan ka nila ng leeway, chances and opportunities na gawa ng paraan para makapagbayad ka. At yun ang maganda. Alright? So, hindi naman kaagad-agad hindi ka nakapagbayad ng credit card bills mo or tumawag sila sa'yo isang beses, dalawang beses. Ma'am Crisel, makukulong ka na. Hindi naman ganun Talagang ipupush ka lang talaga na magbayad. Lalong-lalo na, katulad nung sinabi ko kanina, yung mga credit card collectors, yun talaga yung trabaho. Pero ang dating kasi minsan sa atin is harassment. Alright? Lalong-lalo na kapag medyo suplada yung dating ng collector. Alright, eto, keyword. Okay, keyword number one na dapat ninyong tandaan. Do not fear. Kapag matatakutin ka, tinawagan ka lang ni bangko, ninenervyos ka na, hindi ka na makakain, hindi ka na natutulog, hindi ganon. Hindi naman ganon Kaya relax lang, kalma lang. Kasi kapag talagang napaka-tense na ng dating mo, at talaga namang hirap na hirap ka na talaga,
na you're trying to absorb everything, kaya ang bigat na ng dibdib mo, talagang hindi ka makakapag-isip ng tama. Next na kailangan natin gawin, bumuo ka ng community mo. Kung saan ka active sa trabaho, may mga kaibigan ka ba doon? Sa barangay ninyo? Okay, may mga kaibigan ka ba doon? Sa church ninyo, bumuo ka ng community. At sa pagbuo mo ng community, pumili ka ng mga tao or mga kaibigan na talagang makakatulong sa'yo. Okay? Makapagbibigay ng advice sa'yo. Alam mo naman makikita mo naman kung sino yung mga tao na mababait, yung mga taong may concern sa iba, makikita mo naman yun So, do not choose people na alam mong i-judge ka lang or iti-turn down ka. Okay, choose the right person. Choose the right people who can comfort you, who can give advices. At yun na nga, kapag marami siyang alam tungkol sa batas, then mabibigyan kanya ng advice, legal advice. Kapag ang in-advise sa'yo ng kaibigan mo or ng kakilala mo, hayaan mo na yan, wala naman nakukulong sa utang, mali yun. Huwag mong pakikinggan yung ganong advice. Ito dapat yung i-a-advise niya sa'yo, bayaran mo ang utang mo. Gawan natin ang paraan. I can share this to you kasi ganito yung ginawa namin noon. Ito yung ginawa ng kapatid ko. Ito yung solution na ginawa namin. Yung tao na nagbibigay ng examples or ng kanyang testimonials and how they settle those kinds of problem with regards to utang or credit card bills, yun yung tamang advice. At kung ano man yung experience or testimonial na na-share niya sa'yo, kunin mo yung gem. Kung ano doon yung pwede mong gamitin. Kasi not exactly kung ano yung solution na ginawa nila, pwedeng hindi rin yun yung solution na para sa'yo. Pero at least may mapipick up ka talaga or may makukuha ka talaga na knowledge, information na pwede mo rin talagang i-apply. Kapag talagang wala ka ng way na mabayaran siya kasi ang laki na nito, may mga napatong pa na interest, ilang months na, ilang years na. Okay, next thing you have to do is go to the bank and negotiate with your creditor. Kailangan sincere ka sa lahat ng mga sasabihin mo. Kung ano yung totoong nangyari, kung bakit talaga nalugmok ka, hindi ka na makapagbayad, kung may mga reasons yan katulad ko, 'di ba? Nagkaroon ako ng problema sa relationship and yun, nagpapaaral pa ako ng mga anak. So, may mga reasons talaga na totoo at kailangan i-explain kay bangko yon. And nag-usapin mo na, okay, ganito po, kung gustong-gusto kong magbayad ng utang ko, pero kung ganito kalaki talaga, hindi ko siya kayang bayaran. Okay, magre-request po ako para makapagbayad sa inyo. Alisin nyo na lahat ng interest and give me 24 months to pay in installment. Pero wala na pong patong na interest kung pwede. Kasi lalong hindi ako makakapagbayad sa inyo kung papatungan nyo pa yan ng interest. Mas masarap mabuhay, matulog sa gabi na free ka, wala kang iniisip. So, yun, makipag-negotiate na ng maayos. Sabihin na, ayoko pong iwasan, pero talagang hindi ko po kaya. Okay, alisin nyo na po lahat ng patong, please, at bayaran ko na yan monthly. Pero ito, once na ginawa mo yan, baka papipirmahin ka ng promissory note. Kailangan sundin kung ano yung agreement doon. Kasi, kung yung thinking na walang nakukulong sa credit card utang or credit card bill, ngayon, na may pinirmahan kang promissory note at hindi mo sinunod, pwedeng yun yung reason na idemanda ka na nila. Kasi you promised diba? Tapos hindi mo sinunod. Baka doon masilipan ka na nila ng case na pwedeng i-file sa'yo. Okay, next, know your rights. Kahit may utang ka, may karapatan ka naman. Hindi ka nila pwedeng iharas, hindi ka nila pwedeng takutin. Know your rights also. Hindi dahil may utang ka, biglang ihaharas ka pag tumawag sila, tatakutin ka. Huwag mo namang hayaang ganun. Kailangan alam mo din kung ano yung karapatan mo. Kasi hindi rin pwedeng lahat ng kikitain mo or sasahurin mo sa isang buwan na yan, mapupunta lahat doon sa pambayad mo doon sa installment with the bank. And I think the bank cannot do that. Hindi pwedeng lahat ng sasahurin mo ibibigay mo or ibabayad mo sa kanila. Okay, for humanitarian reasons, hindi pwede. Explain mo paano yung pamilya ko. May karapatan din ako na buhayin yung pamilya ko. So, hindi nyo ako pwedeng singilin or hindi nyo pwedeng kunin lahat ng sweldo ko
monthly. Kasi may pamilya akong binubuhay. At binubuhay ko rin yung sarili ko. May kailangan din ako personally. So, know your rights. Okay, next. Ito pa rin kung ano ang napag-usapan, kung ano ang napag-agrian. Of course, halimbawa, 20,000 yung utang mo, naging 50,000 na dahil sa pinatong na interest. O ngayon, nakiusap ka sa kanila, inalis yung interest, yung dating utang mo na 20,000, yun na lang, payable in 18 months, o magkano na lang yun, magkaan na yun, di ba? Gawan mo naman na ng paraan. Alright? So, along the way, baka hindi pa rin madali para sa'yo. Continue your relationship with the Lord. Pray. Lord, hindi pa ako tapos. Hindi ka pa rin tapos sa akin at hindi pa ako tapos sa binabayaran ko at sa lahat ng mga nangyayari sa buhay ko. Kailangan kita. So, continue your relationship with the Lord. Pray. Continue to pray para siya yung mag-provide. Alam niyo ba that God can move people to help you? Napatunayan ko yan. Paano? Hindi natin masasagot yan, but God can answer that. And as you continue your faith in the Lord, you will be able to know the answer kung paano niya ginawa ng paraan. Alright, so there you go. Maraming salamat sa inyong lahat. That ends our video for today. Those are simple gems na maaring naririnig ninyo sa iba, but it has to be reiterated. It has to be emphasized. Kasi kung minsan, nakakalimutan natin, especially yung magdasal. Dalawa yung nangyayari kung minsan. Saka lang tayo nagdadasal kapag may problema tayo. And then, yung pangalawa, kapag may problema tayo, hindi pa rin tayo nagdadasal. Alright, so in whatever situation we are in, we have to trust the Lord and pray always. Believe me, kasi it happened to me. Hindi ko naman to isisigaw kapag hindi nangyari sa akin. Alright, and then yung advices ko kanina, okay, yung dapat ninyong gawin. Kung sakali man na multiple credit cards at lahat ng credit cards na yan, unpaid pa rin, anong dapat mong gawin? Step by step. One at a time. Alright, so kung halimbawang meron kang malaking amount, unahin mo yung pinakamababa, kung saan doon yung kaya mong bayaran ng one time, big time. And ito advice ko. Kung minsan kasi, may mga minimum amount requirement na sinisingil si bangko sa atin. Minimum amount due ang tawag doon. Sinasabi ni bangko na if you pay your minimum amount, your credit card goes active. Pero alam niyo ba na wala ring wala ring impact yung minimum amount kasi yung interest tuloy-tuloy pa rin. Will only keep your credit card active pero hindi talaga nabawasan yung interest. If you know you cannot pay, open up with the bank. Tawagan mo na isa-isa yung mga bangko. Ganito po, I have 4 credit cards. I have 5 credit cards. And pare-pareho pong hindi pa ako nakakapagbayad as of this moment. Kasi ganito, blah, blah, blah. Sabihin mo na yung reason. Everything, lahat ng katotohanan tungkol sa buhay mo, sabihin mo na, kailangan na Diba? Diary. Yes. Sometimes it needs to open up with the bank. Kasi hindi ka nila maiintindihan kung hindi mo talaga i-open up at i-explain sa kanila. Alright, so there you go. Nakarami na ako sa inyo, but I hope you were able to pick the best gems doon sa mga napag-usapan natin, the wisdom. That's what I mean. And maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe lately. Sana makapag-subscribe yung iba na dumadaan lang. Maraming salamat and always remember, kahit anong klaseng pagsubok yan, remember that life is beautiful because God is so good. Bye everyone!